May mga sandaling ang tao ay payapang namumuhay, ngunit hindi niya alam na may mga gawa pala siyang unting naglalayo sa kanya sa biyaya ng Diyos. May mga kasalanang hindi agad napapansin sapagkat natatabunan ng pang-araw-araw na gawain at mga abalang tila karaniwan lamang sa paningin ng marami. Kapag ang puso ay nasanay sa paulit-ulit na pagsuway, dahan-dahan ding numinipis ang takot sa banal na presensya ng Panginoon. May mga babalang malinaw na iniwan sa banal na kasulatan upang gisingin ang bawat kaluluwang natutulog sa espiritual na katotohanan. Ngayong sandali, mahalagang makinig ng mabuti sapagkat maaring may mensaheng direktang tumatawag sa iyong puso. Maraming tao ang umaasa sa awa ng Diyos, ngunit nakakalimutang suriin kung ang kanilang pamumuhay ay tunay bang kalugod-lugod sa Kanya. May mga pagkakamaling inaakalang maliit lamang, ngunit may lalim palang sugat na naiiwan sa kaluluwa kapag hindi pinagsisisihan. Kapag ang konsensya ay palaging pinapatahimik, dumarating ang pagkakataong nawawala ang pakiramdam sa tama at mali. Naroroon ang panganib kapag ang kasalanan ay nagiging pangkaraniwan at hindi na kinikilalang hadlang sa relasyon sa Diyos. Bawat salitang maririnig mo ngayon ay paalala upang muling buhayin ang banal na pag-iingat sa sariling espiritu. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking tulong ang inyong suporta upang mas marami pang pusong nangangailangan ng pag-asa ang maabot ng mensahe ng pananampalataya. Bawat pag-share ninyo ay maaaring maging tulay upang may isang taong muling lumapit sa Diyos. Kapag sama-sama nating pinapalaganap ang Kanyang salita, mas marami ang mabibigyan ng pagkakataong makilala ang katotohanan. Patuloy lamang sa pakikinig sapagkat may mahahalagang aral na dapat pagnilayan hanggang sa pinakadulo. Sinasabi sa Matthew 12 verse 31, "All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men." Malalim ang paalalang ito sapagkat ipinapakita na may hangganan ang pusong patuloy na tumatanggi sa malinaw na pagkilos ng Espiritu Santo. Kapag ang katotohanan ay sadyang tinatanggihan at ang banal ay tinatawag na mali, nagiging mapanganib ang kalagayan ng kaluluwa. Hindi layunin ng banal na kasulatan na takutin lamang ang tao kundi akayin siya sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. Bawat talata ay paalala na ang awa ng Diyos ay dakila ngunit hindi dapat abusuhin kailanman. Maraming lihim na gawain ang nananatiling nakatago sa paningin ng tao, ngunit hayag na hayag sa harapan ng Diyos. May mga pusong marunong ngumiti sa labas, ngunit may dinadalang kasalanang patuloy na kumakain sa kapayapaan sa loob. Unang kasalanan, sadyang pagtanggi sa katotohanan ng Espiritu Santo. May mga pagkakataon na malinaw ng kinakausap ang isang tao ng kanyang konsensya, ngunit pinipili pa rin niyang huwag pansinin ang paalala ng langit. Kapag patuloy na iniiwasan ang tinig na nagtutuwid, unti-unting nagiging manhid ang damdamin sa harap ng banal na katotohanan. Dumarating ang oras na kahit malinaw ang babala, mas pinipili pa rin ang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos. Ganitong kalagayan ang nagiging simula ng mabigat na paglayo ng espiritu mula sa liwanag. Bawat sandaling isinasara ang puso sa banal na paanyaya ay nagiging hakbang palayo sa biyayang handang tumanggap sa nagsisisi. Maraming nakaririnig ng mga aral mula sa banal na kasulatan, ngunit hindi lahat ay hinahayaang tumagos iyon sa kailaliman ng kanilang pagkatao. May ilan na nauunawaan ng tama, ngunit agad ding naghahanap ng dahilan upang huwag sundin ang nararapat. Kapag nasanay ang isip na ipagtanggol ang mali, nawawala ang kababaang loob na kailangan upang magbago. Unti-unting lumalakas ang tinig ng sariling katuwiran habang humihina ang pagpapahalaga sa paalala ng Diyos. Mahirap mapalapit sa kabanalan kapag ang loob ay punong-puno ng pagtutol sa katotohanan. Sinasabi sa Matthew 12 verse 31, "All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men." Makapangyarihan ang talatang ito dahil malinaw nitong inilalarawan ang panganib ng tahasang paglaban sa banal na pagkilos ng Espiritu Santo. Kapag ang gawa ng Diyos ay sadyang itinatakwil, kahit malinaw ng nauunawaan ang katotohanan,
lumalalim ang pananagutang espiritual. Hindi kakulangan ng habag ang dahilan, kundi ang matigas na pusong ayaw tumanggap sa liwanag na nagdadala sana ng kapatawaran. Bawat salita sa talatang ito ay paalala na ang banal na paanyaya ay hindi dapat paulit-ulit na tinatanggihan. May mga sandaling ang isang tao ay nakakaramdam ng panloob na pag-uusig dahil alam niyang may kailangang baguhin sa kanyang buhay. Ngunit kapag pinili niyang patahimikin ang damdaming iyon, nagiging mas madali ang muling pagbabalik sa dating pagkakamali. Habang tumatagal, nagmumukhang karaniwan ang dating kinatatakutang paglabag. Nawawala ang pagkamapagmatsyag kapag ang budhi ay palaging isinasantabi para lamang mapanatili ang pansamantalang kaginhawaan. Banal ang layunin ng pagsaway sapagkat nais ng Diyos na mailigtas ang tao mula sa mas malalim na pagkahulog. May pag-asa para sa sinumang handang yumuko at aminin ang sariling kakulangan sa harap ng Panginoon. Kapag bukas ang puso sa pagsisisi, muling nagkakaroon ng lakas ang kaluluwa upang lumapit sa Kanya. Dakilang biyaya ang kakayahang makaramdam ng lungkot dahil sa nagawang mali, sapagkat patunay iyon na kumikilos pa ang Espiritu Santo. Bawat panalangin na nagmumula sa tapat na pagnanais na magbago ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ikalawang kasalanan, paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Maraming bibig ang madaling bumigkas ng banal na pangalan, ngunit hindi lahat ay nagbibigay ng kaukulang paggalang sa tuwing binabanggit iyon. Kapag ang pangalan ng Diyos ay ginagamit sa galit, biro, panlilinlang o pananakot, unti-unting nawawala ang banal na pag-iingat na nararapat sa Kanya. May mga salitang lumalabas sa labi na tila karaniwan lamang sa pandinig ng mundo, ngunit mabigat ang kahulugan sa harap ng langit. Bawat pahayag na walang paggalang ay nagiging salamin ng kalagayan ng puso na hindi lubos na nangingilag sa kabanalan. Nararapat maunawaan na ang pangalan ng Diyos ay hindi ordinaryong salita, kundi banal na sagisag ng Kanyang kapangyarihan at kadakilaan. May mga taong tumatawag sa Diyos kapag nangangailangan, ngunit nagiging padalos-dos ang pananalita kapag dumaraan sa pagkainis o pagkadismaya. Kapag nasasanay ang dila sa walang ingat na pagbanggit sa Kanyang pangalan, humihina ang pakiramdam sa banal na hangganan ng paggalang. Dumarating ang pagkakataon na ang banal ay naihahalo sa magagaan na usapan na wala namang pagninilay o pagdakila. Maging ang simpleng pananalita ay may bigat kapag kaugnay ang pangalan ng may kapal. Bawat salitang binibitawan ay dapat may kasamang pag-alaala na naririnig ng Diyos ang lahat ng lumalabas sa bibig ng tao. Sinasabi sa Exodus 20 verse 7, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain." Malinaw ang utos na ito na ang banal na pangalan ay hindi dapat ginagamit ng walang paggalang o walang kabuluhan. Kapag ang salita ng tao ay nagiging pabaya sa harap ng kabanalan, nagkakaroon ng pananagutang espiritual na hindi dapat ipagsawalang bahala. Hindi lamang sa bibig na susukat ang paglapastangan, kundi pati sa paggamit ng pangalan ng Diyos upang bigyang katuwiran ang maling gawain. Bawat paalala mula sa talatang ito ay nagtuturo ng malalim na paggalang sa presensya ng Panginoon. May ilan na ginagamit ang pangalan ng Diyos upang paniwalain ang iba, kahit ang laman ng puso ay malayo sa katotohanan. Kapag ang kabanalan ay ginagawang takip sa pansariling layunin, mas lalong bumibigat ang pagkukulang sa harap ng langit. Nawawala ang kadalisayan ng pananampalataya kapag ang banal na pangalan ay iniuugnay sa pandaraya o pansariling kapakinabangan. Mahalagang maging tapat hindi lamang sa pananalita, kundi pati sa layunin ng puso. Bawat pagbigkas sa pangalan ng Diyos ay dapat may kasamang katapatan at malinis na hangarin. May karangalan sa taong marunong manahimik kaysa magsalita ng walang paggalang sa banal na bagay. Kapag ang puso ay tunay na may takot sa Diyos, nagiging maingat ang bawat salita na lumalabas sa labi. Lumilitaw ang tunay na pananampalataya sa paraan ng pagbanggit sa Kanyang pangalan sa panalangin, pag-awit at pang-araw-araw na usapan. Dakilang tanda ng kabanalan ang pusong marunong yumuko kahit sa simpleng pananalita. Ikatlong kasalanan, pagpapaimbabaw sa pananampalataya. May mga taong nakikitang masipag sa harap ng kapwa, ngunit iba ang tunay na laman ng puso kapag walang nakakakita. Kapag ang kabutihan ay ginagawa lamang upang mapansin,
Nawawala ang dalisay na layunin ng paglilingkod sa Diyos. Maraming anyo ang kabanalan sa panlabas na kilos, ngunit hindi lahat ay may ugat sa tunay na katapatan. Mabigat sa harap ng langit ang buhay na maganda sa paningin ng tao, ngunit salat sa katotohanan sa kalooban. Bawat kilos na may kasamang pagkukunwari ay unti-unting lumalayo sa diwa ng tapat na pananampalataya. May ilan na mahusay magsalita tungkol sa kabutihan, ngunit nahihirapang isabuhay ang mismong aral na kanilang ipinapahayag. Kapag ang bibig ay puno ng banal na salita, ngunit ang gawa ay taliwas sa kabutihan, nagiging hungkag ang mensahe. Hindi sapat ang anyong makadiyos kung ang puso ay punong-puno ng lihim na kapalaluan. Lumalabo ang patotoo kapag ang paglapit sa Panginoon ay nagiging palabas lamang sa mata ng marami. Banal ang paalala na ang Diyos ay tumitingin hindi lamang sa anyo kundi sa kailaliman ng damdamin. Sinasabi sa Matthew 15 verse 8, "This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Matingkad ang mensahe ng talatang ito, sapagkat inilalantad nito ang panganib ng pagsambang, walang tunay na pagtalima. Kapag ang panalangin ay binibigkas ng walang katapatan, nawawala ang lalim ng ugnayan sa Diyos. Hindi nasusukat ang kabanalan sa haba ng pananalita, kundi sa katapatan ng pusong sumusunod. Bawat salitang inialay sa Panginoon ay dapat may kasamang buhay na sumasang-ayon sa kanyang kalooban. May mga pagkakataon na ang tao ay nagiging mabait lamang kapag may nakakamasid. Kapag ang kabutihan ay nakatali sa papuri ng iba, nagiging marupok ang pundasyon ng pananampalataya. Mas mahalaga sa Diyos ang tahimik na katapatan kaysa sa malakas na pagpapakita ng relihiyosong anyo. Nabubunyag ang tunay na pagkatao sa mga sandaling walang inaasahang kapalit o pagkilala. Doon nasusukat ang lalim ng pananalig na hindi nakasalalay sa pansin ng kapwa. May kagandahan sa pusong payak, ngunit tapat sa harap ng Diyos kahit walang nakakakita. Kapag ang loob ay malinis, natural na sumusunod ang pananalita at gawa sa tama. Unti-unting lumalalim ang pananampalataya kapag inuuna ang katotohanan kaysa anyo. Bawat lihim na kabutihang ginagawa ng may kababaang loob ay mahalaga sa paningin ng langit. Naroroon ang tunay na kabanalan sa buhay na iisa, ang mukha sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Ika-4 na kasalanan, matigas na pusong ayaw magpatawad. May mga sugat na matagal nang nananatili sa alaala, kaya maraming tao ang nahihirapang pakawalan ang galit na bumibigat sa dibdib. Kapag ang kapaitan ay patuloy na inaalagaan, unti-unti ring nawawala ang kapayapaang nais ibigay ng Diyos sa puso ng tao. Maraming panalangin ang binibigkas, ngunit nahahadlangan ang lalim ng pakikipag-ugnayan sa langit kapag nananatili ang matinding sama ng loob. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat na iniwan ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang pusong ayaw bumitaw sa galit ay madalas na siya ring unang nasasaktan sa katahimikan ng sariling damdamin. May mga taong patuloy na bumabalik sa alaala ng nakaraan at muling binubuhay ang sakit na dapat sana ay unti-unti nang hinahayaang gumaling. Kapag bawat alaala ay pinapakain ng galit, mas lalong tumitibay ang pader na humahadlang sa awa at habag. Minsan ang katahimikan sa labas ay nagtatago ng bagyong umiikot sa loob ng damdamin. Mahirap maging malaya kapag ang puso ay nakakadena sa hinanakit. Bawat araw na hindi pinipiling magpatawad ay nagiging dagdag na bigat sa espiritu. Sinasabi sa Matthew 6 verse 14, "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Malinaw ang paalalang dala ng talatang ito na ang pagpapatawad ay may malalim na kaugnayan sa sariling pagtanggap ng awa mula sa Diyos. Kapag marunong magpalaya ng kapwa mula sa pagkakasala, natututo ring maging bukas ang puso sa biyayang nagmumula sa langit. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad ay paglimot agad sa sakit, kundi pagpiling huwag hayaang mamuno ang galit sa buhay. Bawat hakbang patungo sa pagpapatawad ay hakbang din patungo sa mas payapang kalooban. May ilan na tahimik lamang, ngunit sa loob ay may matinding laban dahil sa bigat ng hindi maibigay na kapatawaran. Kapag ang pride ang nangingibabaw, nagiging mahirap tanggapin na may kapangyarihan ang kababaang loob upang maghilom ng sugat. Mas tumitindi ang pagod ng damdamin kapag laging dala ang bigat ng nakaraang pagkakamali ng iba. Mahalaga ang paglapit sa Diyos upang humingi ng lakas sa mga sandaling tila. Imposibleng magpalaya ng sama ng loob.
Bawat panalangin na humihingi ng malambot na puso ay mahalagang simula ng paggaling. May kagaanan na dumarating kapag pinipiling ilagay sa kamay ng Diyos ang katarungang hindi kayang kontrolin ng tao. Kapag marunong magpatawad, hindi nangangahulugang sang-ayon sa maling ginawa, kundi pagpiling huwag manatiling alipin ng sakit. Unti-unting bumabalik ang kapayapaan kapag ang galit ay pinapalitan ng habag at pag-asa. Mas lumalalim ang pananampalataya sa pusong handang magpakumbaba kahit mahirap ang proseso. Naroroon ang tunay na lakas sa taong marunong magpatawad kahit walang katiyakang tatanggap ng paghingi ng tawad ang kabilang panig. Ikalimang kasalanan, pagmamahal sa salapi higit sa Diyos. May mga tao na unti-unting inuubos ang lakas sa paghahabol ng yaman hanggang nakakalimutan na ang tunay na layunin ng buhay kapag ang isip ay palaging nakatali sa kita, tubo, at pag-aari madaling manghina ang pagnanais na unahin ang espiritual na bagay. Maraming pangarap ang nagsisimula sa mabuting hangarin, ngunit nagbabago kapag ang puso ay nasasakop ng kasakiman. Dumarating ang sandali na ang tagumpay sa paningin ng mundo ay nagiging dahilan ng paglayo sa presensya ng Diyos. Bawat pagpapasyang umiikot lamang sa material na pakinabang ay maaring magdala sa kaluluwang unti-unting nawawala ng direksyon. May ilan na handang isantabi ang pamilya, pananampalataya, at kapayapaan kapalit ng mas malaking kinikita. Kapag ang halaga ng pera ang nagiging sukatan ng dangal, nawawala ang malalim na pagtingin sa mga biyayang hindi nabibili. Hindi masama ang magkaroon ng kabuhayan, ngunit nagiging panganib kapag ang salapina ang pinaghaharian ng puso. Minsan ang pagnanais na magkaroon ng higit pa ang siyang dahilan kung bakit hindi na maramdaman ang kasiyahang dati namang naroon. Habang dumarami ang pag-aari, maaari ring dumami ang pagkabalisa kung ang puso ay wala ng pag-asa sa Diyos. Sinasabi sa 1 Timothy 6 verse 10, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." Mabigat ang mensahe ng talatang ito dahil hindi pera ang tinutukoy na masama, kundi ang labis na pagkapit dito. Kapag ang salapi ang naging sentro ng desisyon, maraming tao ang napapahamak sa landas na hindi nila napansing unti-unti ng mali. Maraming kalungkutan ang dumarating kapag ang pananalig ay napapalitan ng kasakiman. Bawat paalala ng banal na kasulatan ay nagtuturo na ang kayamanan ay dapat maging kasangkapan lamang at hindi pinakadakilang layunin. May mga pusong hindi na marunong magpasalamat dahil laging kulang ang pakiramdam kahit marami nang natatanggap. Kapag ang mata ay nakatuon lamang sa wala pa, nawawala ang pagpapahalaga sa mga biyayang matagal nang ipinagkaloob. Nababawasan ang habag sa kapwa kapag ang isip ay laging abala sa pag-iipon para sa sarili lamang. Mahalagang maalala na maraming pagpapala ang hindi nasusukat sa halaga ng pera. Mas malalim ang yaman ng taong may payapang budhi kaysa sa taong punong-puno ng pag-aalala kahit sagana sa material na bagay. May kapayapaan sa pusong marunong magtiwala na ang Diyos ang tunay na pinagmumula ng pangangailangan kapag inuuna ang katuwiran at kabutihan. Natututuhan ding ilagay sa tamang lugar ang salapi. Unti-unting lumalawak ang pananaw kapag ang biyaya ay nakikitang hindi lamang sa bank account na susukat kundi sa araw-araw na pag-iingat ng Panginoon. Bawat maliit na biyaya ay nagiging sapat sa pusong marunong magpasalamat. Naroon ang tunay na kasaganaan sa buhay na ang Diyos ang nananatiling pinakamahalaga. Ika-6 na kasalanan, pagsisinungaling at panlilinlang. May mga salitang tila maliit lamang sa pandinig ng marami, ngunit may kakayahang sirain ang tiwala na matagal binuo. Kapag ang kasinungalingan ay nagiging kasangkapan upang makaiwas sa pananagutan, unti-unting nasasanay ang puso sa landas na malayo sa katotohanan. Maraming ugnayan ang nasisira dahil sa isang pahayag na walang katapatan. Dumarating ang pagkakataon na ang tao mismo ay nahihirapan ng alamin kung alin ang totoo sa sarili niyang mga sinasabi. Bawat maling salita ay may bakas na naiiwan sa budhi kahit hindi agad nakikita ng iba. May ilan na nagsisimula sa simpleng pagtatago ng katotohanan hanggang sa humantong sa malalim na panlilinlang. Kapag paulit-ulit na pinipiling ilihis ang totoo, nagiging mabigat ang pagdadala sa sariling konsensya. Minsan ang takot mapahiya ang dahilan kung bakit ang tao ay kumakapit sa hindi tapat na paliwanag.
Ngunit ang kapayapaan ay mahirap matagpuan kapag ang isip ay laging nagbabantay sa mga salitang kailangang tandaan upang hindi mabunyag ang kasinungalingan. Mas mabigat ang pagod ng pusong laging nagtatago kaysa pusong handang humarap sa katotohanan. Sinasabi sa Proverbs 12 verse 22, "Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight." Napakalinaw ng talatang ito na ang kasinungalingan ay hindi maliit na bagay sa harap ng Diyos. Kapag ang bibig ay ginagamit upang iligaw ang kapwa, nawawala ang dangal na nais ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak. Malaki ang halaga ng katapatan sapagkat doon nakikita ang malinis na hangarin at tuwid na kalooban. Bawat salitang tapat ay nagiging patunay ng paggalang sa katotohanang nagmumula sa langit. May mga pagkakataon na ginagamit ang panlilinlang upang makakuha ng pakinabang o maiwasan ang kaparusahan. Kapag ang kapakanan ng sarili ang inuuna kaysa tama, lumalabo ang hangganan ng mabuti at mali. Maraming sugat ang naiiwan sa puso ng mga nalinlang, lalo na kapag ang nagsinungaling ay taong pinagkakatiwalaan. Mahalagang maunawaan na ang tiwala ay madaling mawala ngunit mahirap buuing muli. Bawat pagpapasyang maging tapat ay paglalagay ng matibay na pundasyon sa bawat relasyon. May lakas sa pag-amin ng pagkukulang kahit may kasamang kahihiyan sa simula. Kapag pinili ang katotohanan, nagkakaroon ng kalayaan ng damdamin mula sa bigat ng pagtatago. Unti-unting lumilinaw ang landas ng taong marunong magsabi ng totoo kahit mahirap ang kapalit. Banal ang kasiyahang dulot ng pusong walang itinatagong panlilinlang. Naroroon ang pagpapala sa buhay na pinaghaharian ng katapatan at malinis na salita. Ikapitong kasalanan, kapalaluan at pagmamataas ng puso. May mga taong tahimik ang kilos ngunit sa looban ay may paniniwalang hindi na nila kailangan ng payo, pagsaway o gabay ng iba. Kapag ang sarili ang laging itinataas, dahan-dahan ding nawawala ang kakayahang kilalanin ang sariling pagkukulang. Maraming mabubuting pagkakataon ang nasasayang dahil ang pagmamataas ang humahadlang sa pagtanggap ng katotohanan. Dumarating ang sandali na kahit malinaw ang mali, mas pinipili pa ring ipagtanggol ang sarili kaysa magpakumbaba. Bawat pusong ayaw yumuko ay madaling malayo. Sa biyayang ibinibigay sa mga marunong magpahinuhod, may ilan na inuuna ang sariling dangal kaysa kapayapaan sa tahanan, samahan o pananampalataya. Kapag ang pagkilala ng tao ang nagiging mahalaga, humihina ang pagnanais na itaas ang pangalan ng Diyos. Minsan ang tagumpay ang nagiging simula ng lihim na pagtingin na hindi na kailangan ng tulong ng langit. Habang tumitibay ang pagtitiwala sa sariling lakas, lumiliit ang puwang para sa pagpapasalamat. Mahirap maramdaman ang tunay na kababaang loob kapag ang isip ay palaging nakatingin sa sariling kakayahan lamang. Sinasabi sa Proverbs 16 verse 18, "Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall." Malalim ang paalalang dala ng talatang ito sapagkat ipinapakita na ang pagmamataas ay madalas nauuwi sa pagbagsak. Kapag ang puso ay hindi marunong tumanggap ng pagsaway, nagiging bulag sa mga babalang inilalagay ng Diyos sa paligid. Maraming pagkakamali ang lumalala dahil ang kapalaluan ang humahadlang sa agarang pag-amin ng kamalian. Bawat salitang mula sa banal na kasulatan ay nagtuturo na ang kababaang loob ang daan sa tunay na karunungan. May mga relasyon na nasisira dahil walang handang magpakumbaba at magbigay daan. Kapag ang paghingi ng tawad ay itinuturing na kahinaan, lalong tumitindi ang lamat sa pagitan ng mga puso. Hindi nababawasan ang dangal ng taong marunong umamin ng pagkukulang. Mas malinaw na nakikita ang tunay na lakas sa taong handang tumanggap ng pagkakamali at matutong magbago. Bawat hakbang ng pagpapakumbaba ay paglapit sa ugaling kalugod-lugod sa harap ng Diyos. May kagandahan sa pusong marunong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Kapag kinikilala na ang bawat biyaya ay galing sa Panginoon, humuhupa ang pagtinging nakasentro lamang sa sarili. Unti-unting lumalalim ang pananampalataya kapag inuuna ang kabutihan kaysa sariling karangalan. Banal ang katahimikang dulot ng pusong hindi naghahangad laging mangibabaw. Naroon ang tunay na taas sa taong marunong yumuko sa harapan ng Diyos. Ikawalong kasalanan, sadyang pamumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi. May mga taong alam na nilang mali ang kanilang ginagawa, ngunit pinipili pa rin nila iyon dahil nasanay na ang puso sa dating landas.
Kapag ang kasalanan ay paulit-ulit na tinatanggap ng walang pagsisisi, unti-unting nawawala ang takot sa banal na katarungan ng Diyos. Maraming babala ang dumarating sa anyo ng pangaral, karanasan at tahimik na kirot ng budhi, ngunit madalas na hindi pinapansin. Dumarating ang sandali na ang dating mabigat sa damdamin ay nagiging pangkaraniwan na lamang sa araw-araw na pamumuhay. Bawat pagpiling manatili sa maling gawain ay naglalayo sa kaluluwa mula sa liwanag na handang gumabay pabalik sa tama. May ilan na naniniwalang sapat na ang paghingi ng tawad, kahit walang tunay na balak na talikuran ang maling ginagawa. Kapag ang paglapit sa Diyos ay walang kasamang pagbabago, nagiging hungkag ang mga salitang lumalabas sa bibig. Hindi nasusukat ang pagsisisi sa dami ng luha kundi sa tapat na pagtalikod sa dating kasalanan. Mahirap maramdaman ang kapayapaan kapag ang puso ay may alam na hindi pa rin isinusuko sa Panginoon. Bawat araw na lumilipas ay paalala na ang panahon ng pagbabalik loob ay hindi dapat ipagpaliban. Sinasabi sa Romans 6 verse 1, "Shall we continue in sin that grace may abound?" Malakas ang mensahe ng talatang ito sapagkat ipinapaalala na ang biyaya ng Diyos ay hindi pahintulot upang manatili sa maling gawain. Kapag ang awa ay ginagamit na dahilan upang ipagpatuloy ang paglabag, nawawala ang tunay na layunin ng kapatawaran. Bawat habag na natatanggap ay paanyaya upang baguhin ang landas at hindi upang ulitin ang dating pagkakamali. Malinaw na ang grasya ay dapat magdala sa tao sa mas malalim na pagsunod at hindi sa patuloy na pagsuway. May mga sandaling tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang loob dahil alam ng tao ang mga bagay na hindi pa niya maiharap sa Diyos ng buong katapatan. Kapag ang budhi ay paulit-ulit na kinokontra, humihina ang pakiramdam sa espiritual na paalala. Maraming tao ang nakangiti sa harap ng iba, ngunit may lihim na laban sa loob dahil sa mga bagay na alam nilang dapat nang iwanan. Hindi maitatago sa Diyos ang anumang lihim na gawain gaano man ito maitago sa paningin ng kapwa. Bawat lihim na kasalanang kinakapitan ay hadlang sa ganap na kapayapaang hinahanap ng puso. May pag-asa para sa sino mang handang lumapit ng buong katapatan at walang inililihim sa harapan ng Panginoon. Kapag pinili ang tunay na pagsisisi, nagsisimula ang unti-unting paggaling ng kaluluwa. Dakilang biyaya ang pagkakataong muling maituwid ang landas habang may panahon pa. Bawat tapat na pag-amin ng pagkukulang ay hakbang patungo sa bagong buhay na mas malapit sa Diyos. Naroon ang tunay na kalayaan sa pusong handang talikuran ang kasalanan at yakapin ang kabanalan. Maraming katotohanang mahirap tanggapin sa simula, ngunit ang bawat paalala mula sa banal na salita ay may layuning akayin ang puso pabalik sa tamang landas. Habang may hininga at may pagkakataon pang ibinibigay ang Diyos, nananatiling bukas ang pinto para sa tunay na pagsisisi at pagbabago. Walang kaluluwang napakalayo upang hindi na maabot ng habag ng Panginoon. Kapag ang paglapit ay may kasamang kababaang loob at katapatan, bawat araw na dumarating ay bagong paanyaya upang suriin ang sarili at alisin ang anumang hadlang sa mas malalim na pananampalataya. Nararapat pahalagahan ang bawat sandaling may kakayahan pang tumugon ang puso sa kanyang banal na tawag. Sinasabi sa 2 Chronicles 7 verse 14, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Napakalinaw ng pangakong dala ng talatang ito sapagkat ipinapakita na ang kapatawaran ay kaugnay ng pagpapakumbaba, panalangin at pagtalikod sa kasamaan. Kapag ang tao ay tapat na lumalapit sa Diyos, may paghilom na dumarating hindi lamang sa damdamin kundi maging sa espiritu. Banal ang paanyayang muling ibinibigay ng Panginoon sa bawat pusong handang bumalik sa Kanya. Naroon ang pag-asa sa bawat kaluluwang marunong yumuko sa harap ng Kanyang awa. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking tulong ang inyong suporta upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga mensaheng nagbibigay liwanag at pag-asa. Bawat pag-share ninyo ay maaaring maging daan upang may isang pusong nangangailangan ng lakas ang muling manumbalik sa pananampalataya.
Kapag sama-sama nating ipinapakalat ang salita ng Diyos, mas maraming buhay ang maaring mabago ng kanyang katotohanan. Patuloy ninyong dalhin sa araw-araw ang mga aral na narinig upang maging gabay sa bawat pasya ng buhay. May kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo sa pusong marunong magtiwala sa Panginoon. Kapag ang puso ay nananatiling bukas sa kanyang salita, lumalalim ang pag-unawa sa tunay na layunin ng buhay. Maraming pagsubok ang maaaring dumating, ngunit ang kaluluwang nakaugat sa pananampalataya ay hindi madaling matinag. Bawat panalangin na binibigkas ng may katapatan ay naririnig sa langit. Nawa ay manatili ang banal na takot sa puso at ang pag-ibig sa katotohanan sa bawat araw na daraan. Kapag pinili ang landas ng kabutihan, dahan-dahan ding makikita ang bunga ng kapayapaan at pag-asa. Mahalaga ang bawat munting hakbang ng pagbabago sapagkat iyon ang patunay ng buhay na handang sumunod sa Diyos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong tahanan, isip, puso at buong buhay sa bawat araw na darating.